Alam niyo po mga kapatid, no? Ang malinaw po yan sa konstitusyon ng Saligang Batas 1987 Constitution. At sa lahat po siguro na merong Vice President, anumang konstitusyon, yung mga nagdaan pang konstitusyon natin, 1973 at saka yung 1935 Constitution, malinaw po na pag ang presidente po ay nawala, anuman po ang dahilan, siya man ay namatay, nag-resign, o nagkasakit ng maluba na hindi na po kayang manungkulan, Vice President po ng Pilipinas ang hahalili. Ang pangunahing trabaho po ng Vice President, kaya po natin siya ini-elect, ay humalili. Hindi po pwede na, ay teka muna, hindi pa ako handa. Hindi po. Once na tumakbo po at nanalo, dapat handa na po yung Vice President na humalili sa Presidente. Ito po ay reaksyon ni BP Sara dahil tinanong siya. Tinanong siya kung handa na ba. Bakit po? Dahil ang dami po nagpapakalat ng mga nagdaang araw na dapat daw caretaker government. Dapat daw pamunuan na may binabanggit pang malaking oligarko. Pangalan po ni Ramon Ang. Hindi po. Yan po ang illegal. Wala po nakalagay sa konstitusyon na in case na bumaba sa pwesto yung Pangulo, ay papalitan po siya ng pinakamayamang tao sa Pilipinas o pinakamatatag na negosyante. Wala po yan dyan. Wala pong sinabi na just in case na may nangyari po sa Pangulo ay magkakaroon ng caretaker government. Tayo po ay mga nasa Pilipinas, sumusunod po tayo sa 1987 Constitution. Hindi po nakalagay ang mga salitang caretaker o Ramon Ang o pinakamayamang negosyante. Hindi po nararapat. Dapat po nating sundin. Ito po kasing mga nagpapahayag na to, marami po yan. Yan po ay kanilang propaganda, lalo na po itong mga dilawan at kakamping, na sinasabi po nila na anti-corruption kami, pero hindi karapat dapat si BP Sara. Pag sinagot ba ng Vice President na ako po ay nakahanda, destabilisasyon? Kung destabilisasyon po yan, yung pinakamalaking destabilisasyon sa Pilipinas ay walang iba kundi yung Saligang Batas, mga partner. Yun, partner Alam niyo, Bisdak. alam niyo po mga kapartner, hindi po yan kasalanan ni Vice President Inday Sara kung maging presidente siya na bigla-bigla na lang maging pangulo. Kasalanan po yan ng administrasyon Kasi ang mga Pilipino, nakikita po ang pagkukulang ng administrasyon ngayon. Hindi na po alam ng pamahalaang ito kung paano solusyonan ang mga problema sa ating bansa. Dahil ang isip nila ay pangungurakot lamang sa kaban ng bayan. Napabayaan po yung paglaban ng korupsyon ngayon. Buong pamilya po ng mga Marcos ay kasali na, tinuturo na po sa isyu ng korupsyon. Ngayon, siyempre, ang mga Pilipino nag-iisip ngayon, sino ba ang dapat pwedeng humalili dito kay Bongbong Marcos kung sakali mapatalsik po ito, kung sakali mag-resign. Hindi ko sinasabi na patalsikin natin kung sakali lang. Kasi kita mo naman, marami na pong nagrarally, kaliwat kanan, ngayon may rally na naman. Matik po yan na sa 1987 Constitution na ginawa rin po yan ng mga dilawan na ngayon sila rin po ang kukontra na yung roles of succession dapat po talaga ang vice presidente ang hahalili. Hindi po yan political destabilisasyon na ayon kay attorney ba yan? Abogadang Claire Castro. Alam niyo ho, hindi naman ho masama ang sinabi ni Vice President Inday Sara dahil yan po ay lehitimong katanungan ng isang media outlet, News 5 po. Kung hindi ako nagkakamali, nagtanong dyan kung handa na ba si Vice President Inday Sara kung sakali ay mag-resign or anong mangyayari sa Vice Presidente. Simple lang naman ang kasagutan ni Vice President Inday Sara. At hindi po niya ito ay pinangandakan or talagang ang tawag yan, dinidiin niya na mag-resign ka para ako papalit sa iyo. Hindi. Ang sagot ni Vice President Inday Sara, automatic po yan sa Saligang Batas. Ako po ay tumakbo sa pagkapangulo o pagka-vice presidente at nanunumpa ako bilang isang presidente. Matik po yan.
na handang-handa, ready na ready po siya na maging Pangulo at hahalili sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung ano po ang mangyayari, wala pong political destabilisasyon dyan. Yan ay lehitimong kasagutan ng isang vice presidente na nagbibigay ng kumpiyansa sa bawat Pilipino. Kung ano ang mangyayari sa presidente, wag po kayong mag-alala. Nandito po ang inyong presidente, parang sa pamilya lang. Pag umalis yung tatay, mga anak, huwag kang mag-alala. Narito po ang nanay, aalalay sa iyo dahil ako ang ilaw ng tahanan. Walang destabilisasyon yan. Ito na nga hong nakakalungkot ngayon. Lahat na lang, pag nagsalita si Vice President Inday Sara, binibigyan ng kulay, kinukunik sa destabilisasyon, kinukunik sa destabilizer. Every time na lang na hindi uuyon sa gobyernong Marcos, may mag-criticize, talagang ang label nila sa iyo, destabilizer ka, nagpapabagsak ka sa gobyerno. Kagaya po sa sinasabi ni Sandro Marcos, yung pinangalanan siya ni Saldico, na may kinalaman din sa insertion na 50 billion. Anong sabi? Nag-destabilize daw ng gobyerno. Pambihira naman. Lahat na lang po na nagkriticize, kinukunik sa destabilizer, partner. Yun. Ako partner, Father Badong, partner Bisdak. Sa sinabi dito, tama kayo, walang duda, ayon sa 1987 Constitution, the successor of the president is the vice president. Kaya lang, partner, whether you like it or not, napapansin ho ng taong bayan nito, kapag nagkaroon ng kritisismo dito po kay Pangulong Bongbong Marcos, lagi yan na meron silang ACDC, parang didepensa sila, pero aatake ka, 'di ba? So napapansin natin kapag ka nagsalita ng ganon, wala naman nang sinabing masama dito si Vice President Inday Sara Duterte. Kahit anong pala balibalda rin ko dito, ay batas pa rin ang sinasabi niya rito. And I am the successor according to the 1987 Constitution. Pero si Claire Castro, dahil nga Duterte ito, parang pinapalabas sila na may plano kang destabilisasyon, ganon, 'di ba? Kaya nasabi mo yan. So binibigyan kagad ng kahit na plain na tubig lang ito, nilalagyan nila ng food color. Kaya nagkakakulay. Ito kasi sila ang gumagawa ng issue pagdating dito. Then, bakit nyo sinitira tong si ang aming presidente? In fact, yun nga ang sinagsasaltang yan, may problema rin. Parang ganun ang pinapalabas sila. Pero ang totoo po, mga kababayan, sa nakikita ko, dapat simple lang ang sagot. Pag tinanong kayo ng 1+1, sumagot kayo ng tama. Sagutin kayo ng 2. Hindi yung 1+1, isasagot mo 21. 1+1, 11. Kasi ang nangyayari sa palasyo pag sinagot mo, pag tinanong sila, hindi nila masagot ng direkta, di ba partner? Hindi nila partner, ako tingin ko diyan kasi insiguridad, no? Masyadong insecure yung mga, lalo na si Auntie Claire, masyado silang insecure kaya naghahanap po sila ng mga pambabati ko sa mga Duterte. Napaka-insecure nila sa Duterte na ang tanging paraan lang para sila umangat ay siraan yung mga Duterte, partner. Ang tanong, Thank partner. you very much pala muna kaya Chansky na nagpakape. Yan. Yun. Pero bago ko bigay yung partner Bisdak, tama ka dyan na insecure. Pero may nangyayari ba? Wala naman. At lalo nga, wag yung aalisin si Auntie Claire, para sa akin, okay yan. Father Bisdak. Niyo po, nakakalungkot kasi itong tagapagsalita ng Pangulo na si Claire Castro, abogada ho ito. So nag-aral po ito ng batas. Dapat alam niya yung rules of succession sa 1987 Constitution. Nililin lang niya yung sarili niya, pinagmumukha niya yung sarili niya na walang alam, hindi siya abogada, hindi nag-aaral. Dapat na ho natin, kung ano na lang po yung nakalagay sa saligang batas, yun na lang ho siguro ang susundin natin para hindi po tayo magkakagulo. Hindi po natin kailangan ng extra constitution. Kailangan lang po natin na sumunod sa saligang batas. Kung ganun ang gusto ninyong mangyari, magpasa muna kayo ng ganung batas, mga di ba, partner, no? Kung ayaw nyo ng rules of succession, magkaroon kayo ng revision, magkaroon ng tsa-tsa, kung anong gagawin ninyo, baguhin po ninyo yung saligang batas. Or kung ayaw nyo pumayag ng rules of succession, wag na tayo mag-elect ng vice presidente. Presidente na lang, partner, tapos senador, di ba ho? Tama. Kung hindi
Para kung ano yung gusto nilang mangyari, bahala kayo, di ba? Ang resulta yan, magiging banana republic po tayo dito pag hindi tayo sumunod sa 1987 Constitution. Correct. May dalidag ka ba, partner Badong dito? Dadagdag sana ako, nakalimutan ko lang. Hindi, partner, speaking kasi, hindi ako... Napitik, no? Napitik. Oh. Partner, ito ako natutuwa ako nandiyan etong si Auntie Claire. Alam mo bakit? Mula nang naupo bilang tagapagsalita itong si Auntie Claire, minsan sa loob ng 3 taon, hindi ko pa nakita na napataas niya ang ratings mga kabayan, ng kanyang pinagtatanggol. Pero yung binabanatan niya, hanggang ngayon, hindi po niya mapataob-taob, lalo pang tumitingkad. Kumbaga, siya ay yung apoy. Ako para sa akin, si Auntie Claire, may tuturing ko po siyang isang apoy. Isang apoy na sinusunog niya ang ginto na laluhong nagniningas at kumikinang ang ginto. Di ba, partner?